Humarap ngayon sa Korte Suprema ang ilang grupong kontra sa anti-cybercrime law para kumbinsihin ang mga maestrado na ibasura ang batas. Kabilang sa mga tinalakay sa oral arguments ang mga probisyon sa e-libel, cybersex at ang mas mabigat na parusa sa paglabag sa batas. Saksi si Lia Manyalak del Castillo. Cybercrime Prevention Law! Mula kagabi, hindi na umalis sa tapat ng Korte Suprema ang mga grupong kontra sa Cybercrime Prevention Act o Anti-Cybercrime Law. Kinailangan tuloy isara ang kalye ng Padre Faura sa mga motorista. Ang init ng kanilang pagtutol sa kontrobersyal na batas, dama rin sa mga petitioner kontra rito na humarap sa oral arguments ng Korte Suprema kanina. Kabilang sa kinwestiyon ang probisyon ng batas sa e-libel na ayon kay Attorney Harry Roque ay malawak at malabo raw, kaya maari umunong magamit sa mga negatibong komento laban sa isang opisyal ng gobyerno. Hindi rin daw malinaw kung sino-sino ang maaring managot base sa isang probisyon, kung kasali ba ang mga magkukomento sa iyo o kokopya rin sa komento mo. Yung lingwahin ng batas na ito ay napakalawak na masasakop yung mga protektadong mga pananalita. Pero ayon sa ilang mahistrado, hindi raw ganoon kalabo ang batas. Ayon kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno, nakababahala ang mga insidente ng suicide bunga ng cyberbullying na layon sanang tugunan ng anti-cybercrime law. Ang bagong upong si Associate Justice Marvic Leone naman, sinabing karapatan ng gobyernong protektahan ang maliliit na taong wala raw boses sa komunidad. Tila nakahanap naman ang kakampi si Roque kay Senior Associate Justice Antonio Carpio nang sabihin itong posibleng outdated na ang probisyon sa libel at may mga rekomendasyon na raw sa international community na i-decriminalize ito. Tinalakay rin sa oral arguments ang probisyon sa cybersex na nais ni Roque na mapawalang bisa. Bagamat alam natin kung ano yung malaswa sa ordinaryong buhay natin pagdating sa batas, walang malinaw na definisyon. So kapag walang malinaw na definisyon ang kalaswaan, hindi natin alam kung anong pinagbabawal at kung pwedeng masakop nga itong mga protektadong mga pananalita. Trabaho ng Kongreso yun ang gumawa ng isang batas na malinaw at nagsisigurado na hindi sakop sa pagbabawal yung mga protektadong mga pananalita. Ang tawag dyan yung doktrina ng overbreadth at saka ng void for vagueness. Pero sabi ni Associate Justice Roberto Abad, hindi malabo ang batas tungkol sa kung ano ang malaswa. Kinwestiyon naman ni Congressman Nery Colmenares kung bakit mas mataas ang parusa sa lalabag sa anti-cybercrime law kumpara sa revised penal code kung wala namang pinagkaibang elemento ng krimen sa dalawang batas. Ang puntong ito, sinang-ayunan ng ilang mahistrado tulad ni Senior Associate Justice Teresita de Castro. Ang probisyon naman sa pagbibigay kapangyarihan sa DOJ na i-restrict o i-block ang mga website na maaring may paglabag sa mga probisyon ng batas, moot and academic na raw, matapos sabihin mismo ng Office of the Solicitor General na labag ito sa konstitusyon. Yung isang regulation na sumobra, binigyan ng kapangyarihan ang ehekutibo na i-censor yung laman ng internet nang walang partisipasyon ng judikatura. Maaari nilang i-seize ang anumang laman ng internet ng ating mga computer nang walang search warrant. Paglabag din daw sa right to privacy ang probisyong nagbibigay kapangyarihan sa gobyernong mangolekta ng traffic data, bagay na posibleng hindi nga malinaw ang limitasyon ayon sa ilang mahistrado. Walang limitation sa gobyerno, yung government can collect any kind of traffic data na walang limitation in terms of time, kahit gaano katagal, kahit gaano karami. Ang sinasabi namin is kailangan yan merong judge na nagsasabi, nagbibigay ng limitasyon. Sa Enero 22 pa magsasalita sa harap ng mga mahistrado ang Solicitor General, 2 linggo bago mapaso ang TRO sa pagpapatupad ng batas. Everything is constitutional. There is a separate law, the Data Protection Act, which was approved just about the same time. So there's no threat to liberty or to privacy. Ako si Lia Manyalak del Castillo, ang inyong saksi.